ito na yung ano, yung piston na bago natin. Genuine po ito. Pinalitan natin yung 4 na piston. Bago to, genuine. Ito yung ano niya, yung karton. Exhaust talaga. Karton ng piston. Saka yung piston ring naman, ito nakabit na. Genuine din yung kinabit natin na piston ring. Ito yung mga silupin niya sa piston ring. Nakikita pa rin yan natin yung mga part number. Saka yung karton niya. Ito yung karton niya. Saan ba yun? Wala na dito yung karton, nalaglag siguro. So ito, genuine talaga ito. Kung makikita nyo. Lahat itong parts, mga genuine talaga yung kinabit natin. Pinalitan natin ng piston kasi ano kasi siya, kumakain dito ng langis. Hindi lang naman na titingnan natin yung sa clearance lang ng piston ring. Kasi ito mahihilis ito yung ano niya, yung gilid ng piston ring. Ito makakain ito. Dalawa yung titingnan natin na clearance. Yung sa gilid nito at saka yung clearance nito. Kaya nagpalit tayo ng piston at saka piston ring. At yung bore naman niya, ito original po ito, wala po itong liner. Ito ni pinalagyan natin ng liner para gusto natin na ibalik sa standard kasi ayaw kong maglagay ng piston ring na oversize. Kasi kapag oversize, hindi mo ma-perfect pag putol ng piston ring. Gusto ko sana na standard sa planta. Ano bang dahilan na bakit genuine na kinabit ko na piston ring at saka piston? Ano kasi itong makina ito, rent-a-car po itong unit. Ito yung unit niya. Kaya kinabitan ko ng genuine para matagal itong masira. Alam naman natin na kapag genuine yung kinabit natin ay tatagal yan. Hindi katulad ng mga replacement na tsamba lang na abot ng 1 taon. Dati sa kumpanya pa po ako, yung ino-overhaul namin aabot pa ng 5 taon. Genuine talaga yung kinabit namin. Itong black na ito, galing ito sa machine shop. Sila na yung naglagay nito ng liner. Ang original nito walang liner, kaya pinalagyan natin ng liner. Kasi ang kadalasang na kaproblema nito sa Toyota sa 1KD, yung number 1 yata, kinain yung liner dito. Kaya siguro kumakain ng langis. Parang nakalot nga siya dito. So ito na yan. Hindi para klaro kasi gabi na ngayon.
pinasiting natin at ito sa masensya para siguro na okay yung ano niya ikot. Kasi kapag tayo lang gumagawa, mahirap. Tagalan pa tayo ng ilang araw. Yung posisyon naman natin ng piston ring, may kanya-kanya naman tayong diskarte. Pero sa manual, pag tinignan natin, yung tatlong piston ring, kanya-kanya itong posisyon. Yung sinasabi sa iba na tinatawag na letter Y yung posisyon. Yung sa mga luma na sinasabi nila na letter Y. Dalawa ng pagkabit ng piston ring, letter C at saka letter Y. Pero sa manual, pag titingnan natin, tatlong posisyon yung sa piston ring. Alam naman natin na hindi pwedeng makatugma kapag ganito. Hindi ganyan. Ito naman yung yung oil ring. Hindi pwedeng ilagay diyan ng yung kanyang gap. Hindi itungo dito sa pin. Tsaka yun dito sa may mga butas-butas, hindi pwedeng itungo diyan. Tsaka yung second ring, hindi naman pwedeng itungo diyan sa may pin. At pati na din yung yung sa first ring. Hindi pwedeng itungo diyan dito sa pin. Nalimutan ko kung anong explanation bakit hindi kailangan itunong diyan sa may pin. Alam naman natin kapag nag-overhaul tayo na kadalasan may kanya-kanya tayong diskarte. Pero yung mas maganda na kung sa'yo makaayo sa makina, nga okay ang pagtrabaho, mas maayo ug maisundon yun. Mas bintaha ko na kay manual nga masunod nimo og trabaho. Kabit na natin ito. Guys, ito na. Tapos na natin na-assemble yung makina na pinalitan natin ng piston ring at saka piston. Tsaka yung mga bearing pinalitan din natin. Ito na, natapos na ito. Nakabit na natin lahat. Pero susubukan natin itong panda rin. Ito na-under ba siya? Medyo nalangan tagamay no kaysa clearance sa valve tappet. Wala naman ko na ito gipamasin ang cylinder head. Kita-kita ra may nag-check. Matong nay duha nga nagka-problema mo tong ikwaan na to. Wala lang tay video nga ipakita kay medyo langan kay nga trabaho. Wala pwede video na to. Ito i-try natin ito nga panda rin. O na-under ba siya? Ito na yung bagong overhaul. Yun. Click na. Maganda na yung tunog ng makina. Ito yung under niya. Parang walang under yata. Parang wala kang maririnig. So hanggang nandito lang tayo no. Bukas i-try din natin ito. Subukan natin. Tayo ngayon guys no. Ito yung unit na in-overhaul natin. Yung takbo natin dandahan pa muna tayo kasi bago itong overhaul.
Ito malakas nitong takbo, kailangan nasa 80 lang po. Ngayon, nasa malapit na ito, mga 60 km per hour. Hindi ito pwedeng ipaabot pa ng 100 yung takbo niya kasi bago itong overhaul, kailangan masisiting pa lahat yung mga nasa loob ng mga bearing at saka yung piston ring. Pagka aabot ito ng ilang week na ginagamit, pwede naman itong patakbuhin na ng lagpas na 100. Kasi ilang araw na ginagamit, masisiting na yung yung kanyang piston at saka piston ring. Ito yung odo niya, wala sa 175,000. Tsaka pag umabot na ito ng 1,000 kph yung sa odometer niya, kailangan na po itong change oil. Kasi yung makina nito galing po ito sa machine. Kaya mayroon namang tinatawag na yung microscopic metal na maliit, hindi natin makikita. Kailangan palitan natin ng langis pag abot ng 1,000 yung odo niya. Medyo malayo-layo na yung tinakbuhan natin. Kailangan ito patakbuhin natin ng 20 kilometers bago natin ibigay sa may-ari.